Lia, may problema ba? Napayuko akong mariing napakagat na ibabang labi para kalmahin ang sarili na huwag mapahikbi. Pasimple ako nagpahid ng luha bago nag-angat ng mukha at pilit na ngumiti dito. Baka namali lang kami ng pagkakaintindihan, ate. Sige, habulin ko na lamang sila. Pamamaalam ko na pinasigla ang boses para hindi ito makahalata. Ngumiti ito na niyakap akong tinapik-tapik sa likod. Pasakay pa lang ako ng chopper nang tumunog ang cellphone kong ikinanigas ko. Parang pinipiga ang puso ko nang makita ang larawan ni Alex na duguan. Napasandal ako ng chopper at napayo kong napahagulhula. Kinuha siya dahil sa akin. Napahamak na naman siya. Para akong dinudurog sa kaisipang bugbog sarado siya ngayon. Hindi na sila naawa. Bulag siya at walang kalaban-laban pero nagawa pa rin nilang gulpihin at pagkaisahan. Napakuyom ako ng kamao. Ramdam ko ang galit na nagahari sa pagkatao ko. Ipaparadas ko sa kanila kung gaano nakakatakot ang nilalang na nagtatago sa katauhan ko. Nagngingit-ngit ang mga ngipin kong muling tiningnan maigi ang paligid ng lugar kung saan nakasalampak si Alex na duguan at hinang-hina. Umigting ang pangako ng mamukhaan ang lugar na iyon sa parola. Sumakay ako ng chopper at nagtungo dito. May mga tao ako nakita sa paligid nitong mga armadong tiyak ko nagbabantay kay Alex at sa nagpakuha sa kanya. Hindi pa ako sigurado kung sino ang kumuha pero nakatitiyak akong ang pamilya Stanford na naman ang involved dito. Inuubos na talaga nila ang pasensya naming pamilya Buenavista. Una, ako ang biniktima nila. Sumunod si Grandpa at ngayon naman ang asawa ko. Hindi na ako makapapayag na may makuha pa silang muli sa mga mahal ko. Hindi ang Alex ko. Paglapag ko ng chopper ay prines ko na emergency button sa suot kong smartwatch para magpasaklolo sa mga kaibigan ko. Kailangan ko ng backup para ma-secured ang kalitasan ni Alex, lalo na at bulag siya. Hindi niya kaya ang sarili niya. Napupuyos ako sa galit na matapang na sinalubong ang mga taong armado na sumalubong sa akin habang nakatutok sa akin ang kanilang mga barila. Langiya. Napapamura na lamang ako sa isip na wala akong ni anong armas. Kaya ko naman makipagsabayan kahit wala akong dala, pero kailangan ko muna ma-secured si Alex bago ako makakilos ng malaya. Hindi ko itataya ang kaligtasan ng asawa ko. Nagtaas ako ng kamay at napasunod sa mga itong pinauna akong naglakad na pumasok ng parola, paakyat, habang nakatutog sa akin ang kanilang baril. Marami-rami pa rin ang mga nagkalat na tauhan dito sa baba na puro armado. Kabado man ay pinatatag ko ang dibdib at puso ko. Nangangatog ang tuhod ko sa bawat hakbang ko ng hagdanan paakyat sa kinaroroonan ng asawa ko. Boss, nandito na siya. Dinig kong sigaw na isang lalaki nang malapit na kami sa silid dito sa pinakataas ng parola kung saan ako dati nakakulong. Tuluyang rumagasa ang masaganang luha ko nang makapasok ako ng silid na napakarumi at alikabok na makita si Alex sa sulok na nanghihina at duguan na halatang pinagtulungang gulpihin ng mga nandito. There you are, Malia. Napaangat ito ng mukha na nagpalingalinga. Lalo akong nadudurog nang makitang bulag na nga siya. Napakuyom ako ng kamao na nagngingit-ngit ang mga ngipin. Lia? Lia, ano ginagawa mo dito? Nanginginig ang boss na pagtawag nito. To save you. Natigilan itong napalingon ng gawi ko at napayo kong napahagulhul. Napalingon ako sa gawi ng pumapalakpak at saka ko lang nabigyang pansin kung sino ang kumidnap dito. Gio. Ngumisi ito nang makita ang panlilisik ng mga mata ko. Kapansin-pansin ang isang mata nitong takip na. Mukhang nabulag ang isang mata nito sa pagkakahulog sa Panginoon. Don't give me that look, my princess. Baka lalo akong matuwa at tuluyan ko na ang lalaking ipinagpalit mo sa akin. May halong panguiyam nito na nakangising aso. What do you want? Walang emosyon kong saad. You know what I want, Malia. Ikaw, wala nang iba. Napalunok ako dahil tila may nakabukol na bato sa lalamunan kong hirap kong ilunok. Lia, huwag kang papayag. Nagmamakaawa ko, honey. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa mapunta ka sa kanya. Basag ang boses na pagkausap nito na pili tumatayo. Napakuyom ako ng kamao na nagpapanting ang panga. Lalo ko nang ngihina nang makita siya sa ganoong sitwasyong nangangapa sa dilim habang hinang-hina na rin. Oh, touch. Naniniwala na ako nagmamahalan nga kayo pero hindi ako makapapayag
na maging masaya kayo, Malia. Nangako ka sa akin. Sa akin ka magpapakasal. Madiing saan nitong ikinalingin ko dito. Yun lang ba? Would you let him go if I'll come with you? Ha? Ngumisi itong tumango-tango. Ikaw lang ang kailangan ko, Malia. Pakakawalan ko ang bulag na yan. Oras na sumama ka sa akin at mga kong hindi mo na siya babalikan pa. In that case, mapapanatili mo ang kaligtasan niya. Lia, huwag, please. Hayaan mo na ako. Bakit ka pa ba nagpunta dito, ha? Sigaw ni Alex na panay ang tumba sa sahig dahil sa panghihina nitong pilit tumatayo para maglakad papunta dito sa gawi ko. Fine, sasama ko sa'yo. Just leave him alone. Buong tapang kong sinalubong ang matiim nitong pagtitig. Napalapad ang ngiti nito na umaliwala sa narinig. Lia, huwag! Huwag kang pumahig sa gusto niya. Mapait ako napangiti na nagpahid ng luha. Alex, tanda mo muli natin napag-usapan, di ba? Huwag, puro akong unahin mo. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Natigilan itong napailing-iling. Okay, 5 minutes, Malia. I'll give you 5 minutes to say goodbye to that poor man. Ani Gio, na napapailing at ngisi na sinanya sa ng mga tao nito. Lumabas muna sila. Kagad kong tinakbo si Alex at niyakap ng mahigpit na napakagulol sa balikat kong gumanti din ng yakap. Trust me, honey. Tatapusin ko lang ito. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Bulong ko dito. Kumawala akong hinaplos ito sa mukha. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata nitong nakasara. Lia. Napangiti akong siniil ang mga labi nitong natigilan pero kalaunay tumugon din ng mas malalim. Trust me, honey. Trust me. Panas kong ikinatango-tango nito na mariing humalik sa noo ko. Thumbs up, Malia. Tara na. Pagsigaw ni Gio sa may pinto. Lia. Shh. Parating na sila, Kate. Ililigtas ka nila, Han. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Trust me, Han. Trust me. Napalabi itong tumango. Mabilis kong hinubad ang smartwatch kong isinilid sa bulsa nito bago tumayo. Kasama itong inalalayang makaupo sa sulok kung saan mas malinis at may masasandalan. Hurry up, Malia! Eto na! Singhal kong sinamaan ito ng tinging napapangisi. Hinubad ko ang jacket kong ipinambalot kay Alex at mariing humalik sa noo nito. Lia, I trust you, honey. Bulong nitong ikinangiti ko at marahang pinisil ito sa pisngi. Thanks, hon. That's what all I need to hear from you. Kate's person-over voice. Napabalikwas ako nang biglang tumunog ang alert warning sa smartwatch ko at nag-appear ang letrang Malia. Lia. Bumilis ang tibok ng puso ko at agad na nakipag-connecta sa apat na ngayon naka-on na rin ang earpiece. Kate! Si Lia! Nasa panganib! Bungad agad ni Jessica. I know, I'm on my way. Danica, track her location now. Paling ko kay Danica sa kabilang linya habang mabilis na nagbibihis ng pantalon at sando na pinatungan ko ng leather jacket para matakpan ang caliber ko sa kabila ang tagiliran ko. Bago bumaba ng lobby nitong unit ko, sumakay ako ng Ducati motor ko at agad na pinasibat. Tom, bakit nasa parola na naman siya? Danig kong sigaw ni Danica na bakas ang pag-aalala. Let's go. Kate, hintayin ka na namin. Ani Karina. Yeah, I'm on my way. Ani ko na mas binilisan ang pagpapatakbo ng motor patungo sa mansyon ng mga Villaflor. Sa isang helicopter lang kami sumakay na 5. Dala pa rin ni Danica ang iPad nito na nakamonitor sa GPS ni Lia. Halos hindi na ako mapakali habang nasa ere kami at si Erica ang piloto. Anong ginagawa ni Lia sa parola? Akala ko ba susunduin niya si Alex? Ani Jessica na tila na puzzle sa mga nangyayari. Napahilot ako ng sentido at sumandal na lamang habang nakapikit. Nagkagalit kami ni Lia dahil sa pagiging ma-pride nito sa asawa pero hindi ko naman hahayaang may mangyaring masama sa kanya, sa kanila ng asawa niya. Hindi kaya naglalaro lang ang bruhang iyon? Ani Karina na nakamata sa mga nagtatayugang puno na nadadaanan namin. That's impossible, Villaflor. Alam nating lahat na hindi natin ginagawang biro ang magpasaklolo gamit ang smartwatch natin. Pananermo ni Danica.
Baka sa mga ito ang pag-aalala. Tulad ko, bakit siya nasa parola? Imposible namang nagpunta siya doon para puntahan ang lugar kung saan nabaril si Grandpa at naging trauma sa kanya mula pagkabata. Isa pa, bulag sa Alex. Dadalhin kaya niya doon ang asawa niya? Bakit? Parang puputok ang mga ugat sa utak ko sa mga naiisip na katanungan. Nangunot-noo kaming bumaba ng helicopter nang makitang napakatahimik ng parola, ni walang bakas na may tao dito. Why it's so silent? Bulong ni Erica habang dahan-dahan kami naglalakad na 5 papasok ng parola. She's still here. Hindi gumagalaw ang GPS niya. Bulong ni Danica na may hawak ng iPad. Let's go. Careful, girls. Ani ko na nagpatuunan ng pumasok at maingat bawat hakbang. Hinugot ko ang baril ko na ikinasa at itinutok sa harapan ko habang nagpapalingalinga sa paligid kasunod ang 4. Ni kaluskos ay wala kaming marinig. Hindi naman ako makaramdam ng kakaibang energy sa paligid. Pagdating namin sa pinakataas kung saan nag-a-appear ang location ni Leah, ay dahan-dahan kaming naglakad palapit ng bintana at napasilip sa loob. Alex? Bulalas ko nang makita si Alex na duguan at nakaupo sa sulok habang tila pinapakaramdaman din ng paligid. Taranta akong pumasok na malakas na sinipa. Ang pintong kinandado pa talaga. Sa lakas ng pagsisipa ko dito ay tumilapon ito sa loob. Siya namang pilit pagtayo ni Alex na nasa sulok. Alex! Napalingon ito sa gawi ko at para akong sinasaksak na makitang bulag pa rin ito. Kate? Tila nabuhayin ang tono nito na tinakbo ko at mahigpit na niyakap. Napayakap din ito na napahagulhol sa balikat ko. Siya rin pagpasok ng 4 na isa-isang niyakap itong humahagulhol. Sariwa pa ang mga pasa at sugat nito sa muka. Napakuyom ako ng kamao. Wala na ni isang tao dito sa parola. Si Leah ba ang nambugbog na naman sa kanya? Hindi pa ba tapos ang bruhang iyon? What happened, Alex? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan ang asawa mo? Sunod-sunod kong tanong. Hindi na maganda ang kutob ko sa mga nangyayari. Imposible namang pinuntahan ito ni Leah. Dinala dito at ginulpi. Umiling-iling ito. Kinuha siya. Kasalanan ko. Nagtiwala agad ako sa mga taong sumundo sa akin kanina sa bahay. Nagpakilala sila mga tao ni Leah na pinapasundo na ako pero sila Chiyo pala ang mga yun at dahil bulag ako, nadakip nila ako nang walang kahirap-hirap. Pinagtulungan. Pinagpasa-pasa ang bugbugin kahit na wala akong laban. Hanggang sa bigla na lamang dumating si Leah. Sumama siya kay Chiyo. Kapalit ng kalayaan ko. Nakiusap ako pero nangako siyang kaya niya. Kaya niya ang sarili niya at magtiwala lang ako sa kanya. Wala na akong nagawa nang umalis na sila at iwan ako ditong mag-isa. Napabuga ako ng hangin sa mga isinaad nito habang umiiyak pa rin. Pero bakit nandito ang location? Napalingon kami kay Danica nang matigilan nito. Napasunod kaming napatingin sa tinitingnan nito at inilapit ang iPad kay Alex kaya mas lumakas ang pag-beep ng iPad. Tom, paano na natin mahanap ang bruhang yun? Kaya naman pala, iniwan niya kay Alex ang smartwatch niya. Bulalas na Danica na hinugot sa bulusan ng pants ni Alex ang smartwatch ni Leah. Napatampal ako sa noo at nangihinang napaatras. Ano? Paano na? Paano natin makahanap ang asawa ko? Kate, please. Hanapin natin siya. Nasa malapit pa lang sila. Dahil wala pa naman 30 minutes nang umalis sila. Nataranta kaming napatayo sa pagkakaupo sa isinaad ni Alex. Hinila ko na ito at patakbong lumabas ng silid. Teka, madadapa ako. Natigilan ako sa pagbaba ng hagdanan sa isinaad ni Alex na mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Pagka kaming natawang 5 nang maalalang bulag na nga pala ito. Romeo, Del Mundo, magugulpi ka na naman ni Buenavista kapag nalaman niyang hinihila-hila mo lang basta ang asawa niya. Natatawang saad na Jessica. Napailing akong napakamot ng kilay. Fine, tara na nga. Ani ko na binuhat sa Alex na para lang paslit na sinampay ko sa balikat at patakbong bumaba ng hagdanan. Tatawa-tawa naman ang 4 na nakasunod sa amin. Pumayat kaya ta, Alex? Ani ko habang sinusuotan nito ng safety gear at seatbelt katabi ko. Agad namang binuhay ni Eric ang engine habang umaayos na kami ng upo. Walang ganang kumain eh. Mahinang sagot nito.
Saka ko lang napansin bahagya nga siyang nangangayayat sa loob ng 6 na buwan na hindi namin ito nakasama. Mapait ako napangiti na nahaplos ito sa ulo. Mahal na mahal niya talaga si Leah. Tandang-tanda pa namin ang itsura nito noong maabutan sa ospital. Magkakasabay kaming 5 na humahangos na tinakbo ang OR ng ospital matapos tumawag si Alex na nandito sila ni Leah sa ospital ng mga Buenavista. Naabutan namin itong nakatulalang nakasalampak sa sahig at parang wala sa sarili na kaharap ang 2 pinto ng OR. Puno ng dugo ang damit at kahit muka ay may mga dugo din. Alex? Untag ko na inalalayan nitong makatayo na sinandal ng pader. Namumugto ang mga mata nitong pulang-pula na sa pag-iyak. What happened? Napailing-iling itong muling rumaragasa ang luha. Tumulo na rin ang luha kung mahigpit itong niyakap na napapahagulhol sa balikat ko. Maging ang 4 ay napahagulhol na rin nanghihinang napasalampak ng sahig dito sa hallway kaharap ang OR. Kasalanan ko. Ginalit ko na naman siya. Dahil sa akin na aksidente siya. Sana hindi dala ko nung pumilit. Alam ko naman nagdadalamhati pa siya pero pinipilit ko na ang sarili ko sa kanya. Kasalanan ko to. Nawala na sa ground pa dahil sa akin ngayon naman. Nag-aagaw buhay ang asawa ko. Paninisin ito sa sarili. Alex, stop blaming yourself. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang mga nangyayari. Pang-aalo ko na inilingan ito. Sabay-sabay kaming napalingon sa pinto nang bumukas iyon at iniluwal noon ang isa sa mga doktor na tila pinagsakluban ng langit at lupa. Kaagad kami lumapit dito at hinawakan ko sa 2 kamay. Doc, how is she? Kabadong tanong ko. Umiling itong ikinanigas namin at pigil-pigil ang hininga sa susunod itong sasabihin. Her eyes is totally damaged. She's still critical. We're so sorry. Napatakip kami ng palad na natulala sa narinig. Napaatras kaming nagsisialpasan ng luha. Doc, ako. I'll be her eye donor. I'm willing to give my eyes to her, please. Doc, save my wife. Napanganga kaming napakurap-kurap sa isinaad ni Alex na siya nang may hawak sa kamay ng doktor na nabigla din. Please, Doc. Nagmamakaawa ako. Iligtas niyo ang asawa ko. Umiiyak nitong pakiusap na dahan-dahang napaluhod sa harapan ng doktor at napahagulhol. Itinayo naman ito ng doktor na ngumiti at tumango. We will, sir. Get ready yourself then para sa operation. Ano to na tinapik si Alex sa balikat bago muling bumalik ng silid. Alex, no! Hindi mo ito kailangang gawin. Marami tayong pwedeng pagkunan. Hindi ka pwedeng mabulag. Gimbal na bulalas kong nilapitan ito at pinihit paharap sa akin. Oo nga, Alex. Papatayin kami ni Leah kapag nalaman niyang mga mata mo ang naipalit sa kanya. Please, Alex. Umurong ka na. Bulalas na Erica na inilingan lang nito. Hiwalay na kami. Hiniwalayan na niya ako. Ito na lang. Ito na lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Pagkatapos nito lalayo na ako. Hindi na ako magpapakita sa kanya dahil yun ang gusto niya. Hindi niya ako kayang nakikita dahil katulad ko. Sinisisi niya ako na ako ang dahilan ng pagkamatay ni Grandpa. Mahal na mahal ko ang asawa ko at lahat gagawin ko para maging masaya siya. Pabayaan niyo na ako. Ginagawa ko ito para sa asawa ko dahil ito na ang huling pagkakataon ko. Napailing-iling kaming matama na nakatitig dito. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Leah. Huwag na kayong tumutol. Buo na desisyon ko. Ibibigay ko sa kanya ang mga mata ko. Alex. Ngumiti itong pinahid ang aming mga luha. Huwag na kayong umiyak. Mabubulag lang ako. Hindi pa mamamatay. Natatawang saad nito na pilit pinapagaan ang loob namin. I envy her. How I wish I have someone like you too, Alex. Ani Erica na yumakap ditong napangiti sa narinig at niyakap ding pabalik si Erica. Nakaligtas si Leah at naging successful ang operation nila. Sunundo naman ng mga kaibigan ni Alex ito pagkatapos ng operation. Nakalipat na sa ICU si Leah at stable na ang lagay pero bago iniuwi si Alex ng mga kaibigan nito ay buong magdamag din itong sinamahan si Leah kasama ko.
Nanatili lang siyang nakaupo sa gilid ng asawa at hawak ang kamay nitong panay ang paghalik. Kate, napatayo akong agad na lumapit dito. Nandito ako, Alex. Humawak ko sa balikat nito na naupo sa gilid ng kama paharap dito. May banda pa na puting tala ang mga mata nito. Ngumiti ito na nag-angat ng kamay na hinawakan ko. Tumulo ang luha ko nang dinala niya ang kamay ko sa kamay ni Leah. Napakaswerte ni Leah na kaibigan nila kayo. Lalo ka na. Pinagkakatiwala ko na sa iyo ang kapakanan niya. Alam ko hindi mo siya pababayaan. Alam mo ba? Unang kita ko pa lang sa kanya noon sa restaurant nila. Kung saan ipakikilala ko sa babaeng ipakakasal sa akin ay nabihag niya ang puso ko. Hindi ko pa noon alam na siya ang mapapangasawa ko. Lalo kung nagdiwang noon nang malaman ang buong pangalan niya. Kaya nga, hindi na ako umangal at pumayag sa arranged marriage namin. Kahit kitang napipilitan lang siya noong kasal namin, ay hindi mapantayan ang sayang nararamdaman ko noon. Na asawa ko na siya. Si Leah, pinapakita niyang malakas at masayahin siyang babae pero deep inside her, babae pa din siya. Isang babae na kailangan na lalaking sasama at poprotekta sa kanya. Masaya ako na kahit paano ay may magandang bagay akong naibigay sa kanya bago kami maghiwalay. Permado ko na nga palang annulment namin. Gaya ng gusto niyang ipawalang bisa ang kasal namin. Nasa kondo niya. Napipilan ako sa mga narinig at tahimik na umiiyak habang kaharap ito. Kailangan mo ba talagang gawin ito, Alex? Ngumiti itong tumango-tango. Alam ko kasing dito, masusukat kung mahal nga ba ako ni Leah o tumutupad lang siya sa pangako niya noong mga bata pa kami. Tanda mo ba noong nasa Mindoro tayo? Noong nagpahula tayong lahat at kinausap ako ng manguhula ng masinsinan? Natigilan akong sunod-sunod na napalunok. Tanda ko pa naman iyon. Nakakahanga nga. Nagkatotoo ang mga hula niya sa amin ni Charles at Jessica at maging kay Alex at Leah. Tanda ko nga. Ngumiti itong tumango. Binalaan niya ako sa mga mangyayari na kaharapin namin ni Leah sa hinaharap. Na kapag nasunod ang lahat ng nakikita niya, ako ang magiging liwanag ni Leah sa oras na nasa kadiliman na siya na parte ng buhay niya. Ito pala ang ibig niya sabihin. Mapait itong napangiti na napapisil sa kamay namin ni Leah na hawak nito. Kung sakali at hindi kami ni Leah magkatuluyan sa huli, pakisabi naman sa kanya na salamat. Salamat sa chance na ibinigay niya sa akin. Salamat at naramdaman ko kung paano magmahal ang isang Malia Buenavista. Hindi ko pagsisisihang mawawalan ako ng paningin kumpara naman sa babaeng pinakamamahal ko. Napangiti akong nahaplos ito sa pisngi. Ngumiti din naman ito na pinipisil-pisil ang kamay namin ng asawa nito. She's so lucky to have you, Alex. Maswerte ka din, Kate, na may isang Charles ka. Ganon din si Jessica, kay Franco. Sana ganoon din sa tatlo na makakahanap sila ng mga lalaking magmamahal sa kanila ng lubos sa kung sino sila. Hindi dahil mga heredera at sikat sila. Napatango-tango akong nakamata dito. Don't worry about her, Alex. Magpahinga ka muna. Ako mismo ang pupukpok ng ulo niya pagkagising niya para matauhan. I know Leah very well, Alex. She loves you too. She loves you more than you'll ever know. Kita ang pag-aliwalas ng gwapong mukha nito na napangiti. Nangilid ang luha kong agad kong pinalis sa pagkakaalala sa nakaraan. Gotcha! Look, girls! May 5 van na magkakasunod-sunod at mukhang isang grupo lang sila. Napalungon kami kay Danica na nakadungaw sa baba. Napadungaw din kami at kita nga ang 5 puting van na magkakahilera sa main road na mukhang iisang grupo lang. Napangisi ako. Erika, ibaba mo. Tatalon ako. Right away, buddy. Ingat ka ha. Baka matuluyan ka. Magdidiwang ako niyan na masusolo ko na ang baby mo. Natatawang saad itong ikinabilog ng mga mata ko. Gago ka. Ikaw na lang kaya't ihulog ko. Kate, hamog kay Alex. Yakang-yaka ko to. Panoorin mo ako ha? Oh, what the hell? Nagkatawanan ang mga ito ng batukan ako nito na natatawa. Bulag ako. Paano kita makikita? Puro ka talaga kalokohan. Tumalon ka na nga. Iligtas mong mali ako ha?
Napabungis-ngis ako ng maalalang bulag nga pala ito. Oo na, dalawa tayo buddy. I'll cover you. Napangisi akong tinanguan si Jessica na naghahanda na rin tumalon mula dito sa helicopter at humahanap ng tiyempo para sa sasakyan. Kami bumagsak. Ready? 101%. Body. Gia's Supernova Voice. Napangisi ako nang masulyapan sa ere ang helicopter ni Karina. Nakakasiguro ako nakuha na nila si Alex at ngayon nakasunod na sila sa amin. Napahalukip-kip akong sumandal ng upuan at pumikit habang nakadekwatro lang naman. Katabi ko si Gio dito sa van na pinapagitnaan ng 4 na van. Lula ng mga tao nitong armado din. Ramdam ko ang mga mata nitong nakatutok sa akin kaya nanatili akong nakapikit at pinapakaramdaman ang paligid. Mayapa'y napahinto kami na lalong ikinangisi ko. Sa isip-isip at nahihinulaan na ang mga nangyayari. Anong problema? Anito sa radio. Boss, may problema kami. Dito sa harap. Napahalakak ako habang nakapikit pa rin. What is the meaning of this, Malia? Nagdilat ako na pataas kilay ditong namumutla. Hindi ako makakilos dahil tinututukan na ako ng baril ng mga tao nitong kasama namin dito sa loob ng van nito. I don't know. Magkasama tayo, hindi ba? Baka kaaway mo mismo mga iyan. Huwag mo akong dinadamay. Pagkukunwari ko, napakadilim ng oras nitong nalilisik sa galit ang mata. Napakibit balikat lang ako at muling sumandal. Niiling na lamang ako na makita si Kate kung paano nito pinataob ang isang van sa harapan namin. Mukhang tumalon siya mula sa helicopter saka pinasabog ang van na nasa harapan namin kaya nakahinto kami dito sa gitna ng highway. Mabuti na lamang at walang kabahayan dito at walang ibang sakyang dumaraan nang hindi sila madamay. Boss, anong plano? Bulalas ng driver nang makita ang dalawang babaeng naka-all black na may takip ang mga muka at tanging mga mata lang ang kita na walang kahirap-hirap na pinasabog ang pangalawang van at ngayon parang mga modelong naglalakad sa gitna ng kalsada palapit sa amin na may dalang caliber sa kabila ang kamay. Sa mga mata pa lang nila ay nakilala ko ng si Kate at Jessica ang mga ito. Pinagsama ang dalawang batikan sa larangan ng gera. Si Jessica ay galing sa grupo ng mafia na kinatatakutan ng lahat ng mafias, kung saan ang big boss noon ay walang iba kundi ang kasintahan nitong si Franco, na the ugliest mafia big boss na nagtatago ang tunay na anyo sa likod ng pangit nitong artificial face as mask. Habang si Kate, na leader ng grupo namin, ay hindi hamak na mas magaling ito sa amin 5 sa lahat ng larangan ng pakikipaglaban. Plan B, atras! Tarantang bulalas nito pero biglang sumabog ang gulong na binarilang naman ng dalawa sa harapan namin. Tom, I knew them! Mga kasamahan mo sila! You betrayed me! Sigaw nito sa akin na ikinataas ng kilay ko. Nalilisik ang mata nito na namumula na sa sobrang galit. Napangisi ako. Do you really think nasasama ko sa iyo at ipagpapalit ang asawa ko sa isang dugong kriminal na katulad mo, ha? Gio? Panguuyam ko. Napalunok itong nag-iwas ng tingin. Pagak akong natawa. Tom! Napamura kami nang pinaulan na kami ng bala ng mga baliw kong kaibigan. Peste, malilintikan ng mga ito sa akin. Hindi ba nila alam na nandito ako sa loob? Napakubli kami sa likuran ng mga upuan. Nangabasag na ang mga bintana at lumulusot dito sa loob ang mga bala. Kung hindi ka mapapasakin, pues, papatayin na lang kita, Malia. Magsama tayo sa impyerno. Napaangat ako ng mukha at agad na tinabig ang baril nitong itinutok sa akin habang nagkukubli kaming dalawa. Mabuti na lang at nakailag ako nang makalabit nito ang gatilyo kaya sa gilid ko tumama ang bala. Ramdam ko ang paghapdi ng braso kong nadaplisan na hindi ko na ininda at patuloy sa pakikipagbuno dito sa kanyang baril na pilit na itinututok sa akin. Napangisa akong iniuntog ang ulo ko sa isang mata nitong ikinahiyaw nito kaya naagaw ko ng tuluyan ang baril nito. Saka ko lang napansin na patay na lahat ng mga tao nito dito kaya tumigil na rin si Kate at Jessica sa pagpapaulan ng bala dito sa amin. Kahit bubong nitong van ay natanggal na at nagkalasog-lasog ng itsura. Napangisi ang mga itong ibinaba ang panyong nakatakip sa kanilang ilong na nag-thumbs up pa sa akin. Pinakitaan ko ang mga ito ng middle finger ko na ikinahalakhak lang ng mga ito at humalukip-kip sa gilid nitong kalsada na matamang pinapanood ako. Tumayo ako na nakangising aso kay Gio. Siya namang lapag ng helicopter sa harapan.
Nakasapo ito sa mata na dumugo sa lakas ng pag-untog ko. Bulag na isang mata nitong may takip kaya hindi makalaban. Gio! Pagtawag ko dito na pinabata ang boses. Lalo itong napabilis ng lakad kahit panay anda pa sa lupa ay walang pakialam. Akala yata ay makakatakas pa siya sa akin. Ang sarap niyang paglaruan. Para lang ako isang tigre na nilalaro ang isang daga na natrap sa lungga ko at pilit naghahanap ng labasan para makawala. Ted? Avoid me! Sagaw nito na patuloy sa paglakad takbo. Napahalakak ako. Bakit? Hindi ba't gusto mo ito? Ang makasama ko? Natigilan itong pumihit at puro dugo na ang mukha mula sa kanyang mata. Nasapo pa rin ito. You're a devil and pretending as an angel, Malia. Sa likod ng malaanghel mong mukha ay nagtatagong isang halimaw na katauhan mo. Sigaw nito. Humalakak lang akong napailing. I admit that, Gio. My bad. You messed the wrong one. Panguyam ko. Napaatras ito habang nakaharap sa akin. Dahan-dahan akong humakbang palapit na naririnig nito ang kaluskos kaya paatras ito ng paatras. Napangisa akong humalukip-kip. Nasa malapit na siya sa bangin. Batuhan na dito pero nanahimik lang ako. Wala akong balak patayin siya pero wala din akong balak sagipin siya. Manonood lang ako. You will pay for this, Malia. Wow, you're wrong, Gio. Naniningil lang ako. Kasamang interes sa matagal-tagal niyo ng utang sa amin. Mula sa pagdakip sa akin noon ng namayapang lolo mo at pagdala sa akin sa parola niyo. Pagpatay niyo sa lolo ni Alex. Pagpatay mo sa lolo ko. At pagdakip at pambubugbog mo sa asawa ko. Kulang pa ang buhay mo, Gio. Kulang na kulang para sa kabayaran ng mga kasalanan niyo sa amin. Sa akin. Napangisi ito. May nakakalimutan ka pa, Malia. Natigilan akong napalunok. What do you mean? Pagkak itong natawa na napailing. Kung hindi mo sana tinakbo ang kotseng dala ni Alex doon sa cemetery, patay na sana ngayon ang Alex mo. Nadigas ako sa narinig. Napakuyom ako ng kamao na nakamata ditong nakangisi lang. Hindi aksidente ang nangyaring pagbundol sa'yo, Malia. Dahil ako, ang driver ng truck na sumalpok sa kotse mo sa pag-akalang si Alex ang nagmamaneho noon. Oh, one more thing. Alam mo ba kung bakit hindi mo na nakontrol ang sarili mo noong libing ng lolo mo na siyang ikinakoma ng asawa mo? Nangilabot ako sa uri ng boss nitong buong-buo at napakalalim. I put drugs in your coffee na siyang nagpawala sa katinuan mo. Napapapalakpak pa nga ako noon na pinapanood kayo habang nasa kasagsagan tayo ng malakas na ulan. Kulog at kidlat na walang awa mong pinagbububugbog ang mga kaibigan at ang asawa mo. Sayang lang at nakaligtas pa rin ang asawa mo sa pagkakabagok ng ulo nito. Nagpanting ang pangakong nagagalaiting itinutok sa noon nito ang baril na hawak ko. Go on, Malia! Kill me! Pangahamon pa nito nang marinig ang pagkasako sa baril nito. Lia, huwag, please! Sigaw ni Alex nang marinig ang isinaad ni Gio. Alex Person voice. Oh, so nandito din siya? What are you waiting for, Malia? Patayin mo na ako. Mabagal at may kadiinang panghamon nito. Nangingit-ngit ang mga ngipin kong nanggigigil na wasakin na ang bungo nito. Nang biglang yumapos si Alex mula sa likuran ko at pilit ibinababa ang kamay kong nakatutok kay Gio. Tumulo ang luha kong nanginginig sa galit. Huwag, honey. Huwag mo siyang patayin. Hindi siya karapat-dapat para bahiran mo ng mantsa ang kamay mo. Pangaalo nito na mahigpit akong yakap-yakap. Napahinga ako ng malalim. Fine. Let's go, hon. Ani ko na niyakap na itong patalikod kay Gio. Wait for me, come up there. Natigilan si Alex habang ako'y napangisi na lamang nang marinig si Gio na napahiyaw sa tuluyan nitong pagkahulog sa bangin. Lumapit naman na ang lima sa amin. Ano nangyayari? Kabado at nautal nitong tanong. Napatungo kami sa dulo nitong bangin at napasinghap na makita kung gaano ito kataas at kita si Gio sa baba. Nabasag ang bungo na umaagos na ang dugo habang may mga umaaligid na mababangis na hayop sa katawan nitong lasog-lasog sa batuhan. Nothing, hon. Let's go. Ani ko na inakay na itong pabalik ng kalsada.
Kasunod ang 5 na napatakip ng palad sa bibig sa nakita. Kung hindi ko pa sinanyasan ng mga itong manahimik, ay napasigaw at naibulalas na nila ang nangyari. Welcome to hell, Gio Stanford. Your lawless waiting for you. Piping usal ko habang naglalakad na kami at yakap ko ang asawa kong pabalik ng kalsada kung nasaan ang helicopter. Mahigpit ako nakayakap sa asawa ko habang nasa ere na kami. Hindi ko man nakita ang mga nangyari pero base sa mga narinig ko ay napalaban ang mga ito. Mula sa mga sumabog sa paligid, nakabibinging putukan ng baril at ang paghiyaw ni Gio na tila nahulog ito. Kahit wala akong makita ay malakas ang kutob ko. Sa uri ng paghiyaw nitong tila nahuhulog sa bangin at sa pag-iwan na lang namin basta dito, nakatitiyak akong wala na ito. Napatay na ito, kaya hindi na nagsalita pa si Lee at mga kaibigan namin. Naiilang ako nagpatianod sa asawa ko pagkalapag ng sinakyan namin chopper nang inakay na ako nito. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng hiya dito na nagiging pabigat at alagain ako sa kanya. Pero kakaibang saya naghahari sa puso ko na mapatunayang mahal ako nito sa katauhan ko ngayon at hindi sa batang Alex na pinangakuan nito ng kasal noong mga paslit pa lamang kami. Careful, Han. Ngumiti ako sa pagiging protective nito na baka mauntog ako na todo alalay sa akin pagpasok ng unit. Ramdam ko nga ang pamilyar na presensya ng lugar at kahit naman wala na akong makita ay kabisado ko pa rin ang pasikot-sikot nitong unit. Are you hungry? Umiling lang ako na marahan itong kinabig sa bewang at pinaupo sa lap ko. Yumapos din ito sa bato ko at mariing humalik ng noo ko na ikinangiti ko. Bakit mo ginawa iyon? Mahinang saad nito na nakahaplos sa pisngi ko at magkadikit ang noo namin. Nag-init ang mga mata kong nagbabadyang tumulo ang luha. Ang alin? Napahinga ito ng malalim na muling humalik sa akin pero this time ay sa mga mata ko na ito humalik ng matagal at marahan lang. Gusto mo bang ibalik ko ang mga mata mo, Han? Umiling akong dahan-dahang kinabig ito sa batok. Napangiti ako nang dumampi ang mga labi nito sa mga labi ko at mariing humalik na tinugon ko. I'm so sorry, Alex. Lagi ka nalang nagdudusa sa piling ko. Halata sa tono nito na pinipigilan ang sarili na pumiyok at hindi nga ako nagkamali nang mapahaplos ako sa pisngi nitong basang-basa. Leah, huwag kang mag-sorry, honey. Hindi ko kailanman pinagsisisihan na maging asawa kita dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari at dumating sa buhay ko, honey. Tumangutango itong katulad ko ay marahang humahaplos sa pisngi ko. Gusto mo bang magkabalikan ba tayo? Napalunok akong natigilan at pilit ngumiti. Hindi pa ba? Akala ko maayos na tayo. Nakangusong baktol ko. Yumugyog itong mahinang napahagik-hik na ikinangiti ko at kinabig na itong mahigpit na niyakap. Yumakap din naman ito na nakaupo pa rin sa lap ko, paharap sa akin. Well, hindi pa, for now. Bakit? Napabitaw ako dito. Humaplos naman ito sa ulo ko at ramdam ang matiim niyang mga matang nakatutok sa akin. Unless? Kabadong ulit ko. Unless pumayag kang maghanap tayo ng bagong eye donor mo, Alex. Dahil hindi naman ako makapapayag na mananatili kang nangangapa sa dilim. Napalunok ako. Parang hinahaplos ang puso ko sa isinaad nito. Papayag ako in one condition, Leah. Seryosong saad ko. Dinig ko pa ang sunod-sunod nitong paglunok. Anything, Alex? Lihim ako napangiti sa pagpayag nito. Napapisil ako sa bawang nitong hawak ko at mas kinabig padikit sa akin. Mahal mo ba ako? Matagal-tagal itong natahimik na ikinalakas ng kabog ng puso ko. Ramdam ko namang nakamata ito sa akin pero ang hirap lang na hindi ko mabasa ang reaksyon nito dahil hindi ko nakikita. Leah, mahal na mahal kita, Alex. Hindi mo ba iyon maramdaman? Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero mahal na mahal kita. At ikaw lang, Alex, ang nanaisin kong makasama sa tanang buhay ko. Paulit-ulit ay ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko sa lahat na makakasama ko habang buhay. Napahikbi akong yumakap dito. Hinagod-hagod naman ako nito sa ulo na mahigpit ding yakap. Sobrang saya ng puso ko na marinig mula sa asawa ko ang katagang mahal na mahal din niya ako. Malaking bagay na sa aking marinig mula dito na
Ako ang nanaisin nitong makasama habang buhay sa dami ng nagkakandara pa sa kanya na masigit na nakakaangat sa akin, sa itsura man, lalo na sa estado ng buhay. Salamat, Dia. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya na marinig ko mula sa'yo ang mga salitang pinaka-inaasam-asam kong marinig mula sa'yo. Kumalas itong pinahid ang luha ko at marahang pinagahalikan ako sa buong muka bago sa mga labi ko. I'm sorry kung ma-pride ako at lagi kang tinataboy palayo, Alex. Magsimula tayong muli, ha? Kasabay ng bagong mga mata mo at pagpapakasal ulit natin na ipapaalam natin sa publiko para malaman ng lahat kung gaano kagwapo ang hiding husband ng isang Malia Buenavista Montesilio. Napalabi akong may matamis na ngiting sumilay sa mga labi ko. Ang iyakin mo. Napabungis-gis ako na pailing dito. Kung sa bagay, kahit nga si Franco at Charles ay napakaiyakin. Mas malambot pa kayo mga mahal namin sa aming magkakaibigan eh. Pero mahal mo? Nangingiting tanong ko. Oo naman, sobra. Mahal na mahal ko ang Alex na yan. At mahal na mahal ka rin ang Alex na to, Mrs. Malia Buenavista Montesilio. Dinig kong napairit pa itong kumuwag-kawag ang mga binting ikinahalakha ko. Kahit hindi ko ito nakikita ay nararamdaman ko namang kinikilig ito. Kabado ako habang nakahiga ng hospital bed. Ngayon kasi ang operation ko at hindi maiwasang kabahan at mapaisip ng mga what if. What if hindi mag-match sa akin ang donor ko? What if may magkamali sa mga doktor habang inooperahan ako? What if hindi maging successful ang operation na ito? 6 na buwan. 6 na buwan din akong tila nakakulong sa isang sulok na limitado ang galaw at nangangapa sa dilim. Pero ngayon, ilang sandali na lang ang hihintayin ko at masisilayan ko ng muli ang mundo. Ang liwanag ng mga kaibigan ko. Ang napakagandang mukha ng asawa ko. Are you ready, sir? Tumango lang ako na pinakiramdaman ang paligid. Kailangan daw akong patulugin kaya lalo akong kinakabahan. Nasa labas naman si Nalia at mga magulang at kaibigan namin na hinihintay matapos ang operation. Nahihiya nga ako sa mga in-laws ko dahil important pa talaga ang mga matang ipinalit sa mga mata ko. Napangiti akong kinalma ang sarili, puso at isip nang maramdaman ko na ang antok, dala ng gamot na itinurok sa akin. Lia's personal voice. Palakad-lakad ako dito sa labas ng OR habang nasa loob na si Alex at nakasalang na. Na-excite ako na kinakabahan sa kalalabasan ng operation nito. Panay ang piping dasal ko na sana maging successful ang operation nito at muling makakita ito. Relax, buddy. Nahihilo na kami sa'yo. Natatawang saad ni Jessica na hinila na akong maupo dito sa mga nakahilarang upuan sa waiting area. Napapabuga ako ng hangin na napapahilamos ng palad sa mukha. Hinahagod-hagod naman ako ng mga ito sa likod para pakalmahin ako. Magiging maayos sa lahat, Lia. Para saan pa't magagaling ang mga doktor na umaasikaso ngayon kay Alex kung hindi nila magagawa ng maayos ang operation? Ani Kate na ikinangiti at tango ko. Kahit paano naiibsan ang halo-halong emosyong nararamdaman ko sa presensya at suporta ng mga kaibigan kong parang mga kapatid ko na rin. Pare-pareho kami mga solong anak kaya sa isa't isa namin natatagpuan ng pagmamahal at kalinga na magkaroon ng totoong kapatid. Pigil-pigil ang hininga ko habang tinatanggal na ang puting telang nakabenda sa mga mata ni Alex. Nandito kami ngayon sa silid at kaharap ko itong nakaupo sa kama habang maingat na inaalis ng doktor ang benda nito. Tumulo ang luha ko na sa wakas ay natanggal na ang benda nito. Maging ang mga magulang at kaibigan namin ay napapasinghap, napigil-pigil ang paghinga at nasasabik na malaman ang resulta ng operation ng asawa ko tulad ko. Are you ready, Alex? Malambing na tanong ng doktor. Tumango naman ito. Dahan-dahan mong imulat ang mga mata mo, Alex. Anito na pilit ikinangiti ng asawa kong katulad ko ay namumutla ng itsura. Tulad ko dala ng kaba. Parang lulukso ang puso ko na dahan-dahan itong nagmumulat ng kanyang mga mata. Tumulo ang luha ko kahit naniningkit pa itong tila na sisilaw at inaaninag ang paligid nito. Sumilay ang matamis kong ngiti nang makita ang kulay berde nitong mga mata.
Bumagay nga sa kanya. Mas lalo siyang gumwapo at nagmukhang may lahi. Napakurap-kurap itong iginala ang paningin sa paligid. How is it, hon? Nakikita mo ba ako ng malinaw? Lumingon ito at parang mahihimatay ako sa labis-labis na tuwa nang magtama ang mga mata namin at nangingislap ang mga mata nito. Tanda na nakikita niya ako. Malinaw, honey. Malinaw pa sa sikat ng araw na nakikita ko kung kaano kaganda ang isa sa mga delikadong anghel na napangasawa ko. Alex person over voice. Panay ang tingin ko sa wristwatch ko habang nakatayo dito sa harapan ng simbahang napili namin ng asawa kong dadausan ng kasal namin. Nandito na lahat ng mga bisita at tanging ang bride na lang ang iniintay. Matapos maging successful ang operation ko ay nagbakasyon na muna kami ng asawa ko sa Japan ng halos 2 buwan para masulit ang isa't isa. Nagdesisyon kasi akong pagkatapos ng kasal namin ay sasabak na ako sa larangan ng politika at magsimula mula sa pagiging mayor na sinuportahan naman ng asawa ko. Relax, dude. Hindi na maipinta mukha mo. Untag na tayo na kaibigan ko. Pilit akong ngumiti na sunod-sunod nilang tinapik ang balikat ko para pagaanin ang loob ko. Mas kabado pa ako ngayon na pangalawang beses na naming kasal kesa noong una. Naka-live broadcast kasi ngayon ang kasal namin. Kumpara noon na private ang kasal namin kaya hindi ko maiwasang kabahan. Here comes the bride! Sabay-sabay kaming napalingon sa narinig na sigaw ng wedding coordinator namin. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang bumungad ang puting limousine na sinasakyan ni Leah. Kaya agad na kaming pinapasok sa loob dahil panghuli pa itong papasok. Napapikit akong ninanamnam ang sandaling ito habang dumadagundong dito sa loob ang malamyos na wedding march. At isa-isa nang pumapasok ang mga abay namin at mga sponsors. Hindi ko mapigilang pangilidan ng luha nang napalitan na ang march ng wedding song namin ng asawa ko. Hudyat, napapasok na siya. Dahan-dahan ako nagmulat ng nanunubig kong mga mata na agad pumatak ang luha nang bumukas ang 2 dahon ng pinto kasabay ng pagpasok ng anghel sa buhay ko. Wearing her elegant white off-shoulder wedding gown while slowly walking, singing our wedding song, she chose Because You Love Me by Celine Dion. Napalabi ako, napanay ang tulo ng luha kahit mahigpit kong pinipigilan ay nagsisilaglagan lang habang nakatitig ditong dahan-dahang naglalakad palapit sa harapan ko na matamang ding nakatitig sa mga mata ko. Nakangiti itong tulad ko ay lumuluha. Dala ng labis-labis na kaligayahang ngayoy, malaya na naming ipinapaalam sa lahat kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Naglahad ako ng kamay na agad naman itong tinanggap na mahigpit na yumakap na ikinangiti ko. Kahit hawak kamay na kami ng asawa kong nakaharap sa pari na magkakasal sa amin, ay hindi ko mapigilang kabahan na baka may pipigil pa sa kasalan naming mag-asawa. Napapikit ako nang itanong na ni Father ang katagang may pumipigil ba sa aming kasalan ng asawa ko. Parang sasabog na nga ang dibdib ko sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ramdam kong maging ang asawa ko ay kabadong-kabado na napapahigpit na ang pagkakahawak sa kamay ko. Panay ang pahid namin ng aming luha habang nagkakapalitan ng wedding vows. Kaya maging ang mga bisita ay naluluha ring nakikinig at nakamata sa amin dito sa harap. Hanggang sa ideklara na ni Father ang katagang, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sakalang naghari ang hiyawan at palakpakan ng mga bisita sa amin ng asawa kong nakahinga ng maluwag na sa wakas ay nairaos namin ang aming kasal na walang naging aberya. Parang sasabog ang puso kong kanina pa nagwawala sa ribcage nito. Matamis ang ngiti namin na ngayon nakamata sa isa't isa. Kahit namumugto na bahagya ang mga mata namin ay nangingibabaw ang kislap ng mga ito. Kislap sa labis-labis na tuwang ngayon mag-asawa na kami sa harap ng lahat. Dahan-dahan kong iniangat ang suot nitong belo at napapahaplo sa kanyang pisngi. Panay ang tilian ng mga bisita sa pangunguna ng mga kaibigan namin habang dahan-dahan akong yumuko.
Pero bigla akong kinabig ng asawa ko sa batok at walang kahiyahiyang siniil ako ng napakalalim at makapugtong hiningang halik na ikinasinghap at tili ng mga bisita habang ako'y namimilog ang mga mata. Bagal mo. Anas nito na muli akong siniil pero ngayon ay mas banayad na ang iginawad nito na ikinangiti at yapos ko sa bewang nito na masuyong tinugon ang mga labi nito. I love you so much, wifey. Napangiti itong hinahaplos ako sa pisngi habang magkalapat pa rin ang mga labi namin na nakamata sa isa't isa. I love you more, hubby. Muli itong sumiil sa mga labi ko bago yumakap ng napakahigpit. Maingay, magulo at masaya naming naidaos ang kasal namin ni Leah. Pagkatapos sa simbahan ay tumuloy na kami sa hotel nila kung saan ang reception. Kaliwat kanan din ang bati sa amin ng mga bisita, lalo na ang mga kaibigan namin bakas ang tuwa sa kanilang mga mata na sa wakas ay kami pa rin ang nagkatuluyan ng asawa ko. Sa dami ng napagdaanan namin pasakit, hirap at sakripisyo, ay heto kami, nanatiling matatag na nakatayo at magkasamang haharapin pa anuman ang ibato sa amin ng kapalaran para subukin at mas patatagin pa ang buhay at relasyon namin mag-asawa. Magkayakap kaming tahimik nakamata sa payapang alon ng dagat na kaharap namin ng asawa ko dito sa Maldives kung saan namin napiling magbakasyon ng 2 linggo. Simula na kasi ng kampanya kaya paniguradong magiging busy na ako, lalo na't ako ang papalit na maging public servant sa malinis at maayos na paninilbihan ng ama ko bilang governor ng aming probinsya. Napapikit akong nakasandal ang baba sa ulo ng asawa ko na nakasandal naman sa akin habang yakap ko mula sa likuran at pinapanood ang papalubog na araw. Sumilay ang ngiti sa mga labi ko na nagbabalik tanaw sa nakaraan namin, kung saan mga bata pa lang kami na nangangako itong hahanapin at pakakasalan niya ako pagdating ng araw. Sa pagkikita namin sa kanilang restaurant, pagpapakasal namin na napakalamig nito sa akin. Hanggang sa pagsisimula naming muli at naipakilala ko ang tunay na katauhan dito. Sa paglampas namin sa pinakamatinding pagsubok sa buhay namin mag-asawa na umabot sa puntong nakoma kami at parehong nawala ng paningin. At ang muli naming pagkakabalikan na ngayon maayos na ang pagsasama. Tama nga ang kasabihan, love is sweeter at the second time around. Tumulo ang luha ko. Luha ng labis-labis na kaligayahan na matagumpay namin na lampasan ni Leah ang unang yugto ng buhay mag-asawa namin. Ngayon ay may pagbabasehan na kami sa mga paparating pang-alon sa buhay namin. Alon na alam namin kung paano tatalunin ng magkasama at sasabayan ng hindi kinakailangang maghiwalay kaming dalawa. Alam kong hindi ito ang happily ever after ng istorya naming mag-asawa, kundi simula pa lang ng pangalawang yugto ng aming istorya sa pagbubuo ng matatawag naming pamilya.